Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na magtala ng 22 wins and 60 losses record at magtapos bilang ang second worst team sa buong Western Conference last season kahit na naidagdag nila si Chris Paul at Harrison Barnes sa kanilang team at kahit na inaasahan na magkakaroon ng big jump ang unanimous Rookie of the Year last season Victor Wembanyama. Ang San Antonio Spurs ay hindi pinaniniwalaan ng mga analysts bilang isang legit playoff contender. Ayon sa ESPN ay 1% chance lamang ang mayroon ng Spurs na makapasok sa playoffs ngayong season. Inaasahan nga na sila ang magkakaroon ng second lowest record sa buong NBA behind Washington Wizards na may 0% chance sa playoffs ayon sa ESPN ngayong season. Ang naalala ko nga ay 1% din ang binigay na chance sa OKC noon na malipat dito si Chris Paul, subalit nadala niya nga ito sa playoffs. Ganun pa man kung sakali nga na tama ang ESPN at magtapos talaga ang Spurs na hawak ang second worst record sa buong NBA, may good news naman tayo dyan. Ibig sabihin nito ay papasok nga sila sa tatlong team na may highest chance na makuha ang number 1 pick sa susunod na NBA draft. Na inaasahan na ito nga ay si Cooper Flagg, isang generational talent din nga mga kaibigan. Kasama si Wemby, tiyak na solid young duo nga ito in the future. Kaya naman kung ikaw nga ang San Antonio Spurs, gugustuhin mo ba na lumaban sila ngayon at makipag-agawan ng pwesto sa playoffs o mas pipiliin mo na lamang na sadyain ang pagpapatalo o magtanking at bumawi na lamang sa susunod na taon kung saan posibleng partinan ng iyong team si Cooper Flagg? Habang si Domantas Sabonis naman ay masyadong sineryoso nga ang preseason. Naglaro siya ng 36 minutes kung saan nagtala siya ng MVP numbers sa 36 points, 16 rebounds, and 8 assists on more than 50% shooting sa field. 22.7 rebounds and 5 assists din si De'Aaron Fox at 17 points, 5 assists, and 5 steals naman si DeMar DeRozan. Lahat nga sila ay naglaro ng 36 minutes mga kaibigan. Ganun pa man ay tinalo nga sila ng Utah Jazz dahil silang tatlo lamang ang gumawa ng double digits para sa kanilang team. Subalit mabalik nga tayo kay Sabonis, one of the most underrated players sa buong NBA ngayon. Last year sa pangalawang sunod na taon ay pinangunahan niya nga ang buong liga sa rebounds per game at hindi si Luka, Giannis o Jokic. Bagkus si Sabonis nga may pinakamadaming triple-double sa buong NBA last season. Ganun pa man ay hindi nga siya napili sa All-Star Game. Hindi din siya nakatanggap ng kahit isang boto sa Best International Player sa NBA ngayon. Tinalo pa nga siya ni Victor Wembanyama. Ganun pa man ay posible kayang magkaroon ng MVP type of season si Sabonis ngayon. Medyo nakakaloko nga itong pakinggan sa ngayon mga kaibigan. Subalit sino ba naman ang mag-aakala na magiging MVP si Jokic noon? Nag-average si Sabonis last year ng 19.7 points, 13.7 rebounds, and 8.2 assists per game on 60% shooting sa field. May angat niya lang nga ang kanyang points sa 22 to 25 points per game at ma-maintain niya ang kanyang rebounds, assists at field goal percentage at umangat ang Kings sa top 5 ng West sa tulong ng addition ni DeMar DeRozan. Posible nga na makonsider na legit MVP candidate si Domantas Sabonis. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?